Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin, sa Pasko ng pagkabuhay kami mabuhay, sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu, sa kaliwanagang ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating mga kaaway. Aking sinasabing, hindi ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil, nang nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoon Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumikapan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos.
Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo, at ang tunay na buhay ninyo'y nagtatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya. At makakahati sa kaniyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Purihin si Yesu Kristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero, nang makasundo tayo, ng amang lumikha nitong mundo, buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kadingdingan, anghel na malinaw, humot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea, kami sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maahong tubo, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan.
Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, ngunit hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat na narito sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At ganoon din naman po yung mga nanonood sa ating mga nasa live stream dito po sa Pilipinas at yung mga kababayan po natin sa ibayong dagat all over the world. Happy Easter po sa inyong lahat. Pakitignan nga po yung inyong katabi, yung itsura ng inyong katabi. Pakitignan po. Ano po sa tingin ninyo? Happy Easter ba yan o Biyernes Santo pa rin? O tingnan naman natin ang ating sarili. Tingnan natin yung sarili natin. Yung sarili ba natin, Biyernes Santo na, Biyernes Santo pa rin? O Easter na? Di nga. Ayan. Alam niyo, matutulungan tayo ng ating ebanghelyo ngayon para malaman kung talaga nga ba tayong naiwan na sa Biyernes Santo o tayo nga ba ay nakapasok na sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. May tatlong pananaw o pagtingin sa sarili ang makikita natin sa ebanghelyo. Ito po ay sinisimbolo ng tatlong tao na ating nabanggit o narinig sa ebanghelyo. Una po ay si Maria Magdalena. Maagang-maaga pa raw, araw ng linggo, ikatlong araw pagkatapos mamatay ang Panginoon, madilim-dilim pa, pumunta si Maria Magdalena sa puntod ni Jesus. Ano ang nakita niya? Nakabukas na yung takip, yung malaking takip na bato sa bunganga ng puntod ni Jesus. Takbo si Maria Magdalena. Pauwi. Pumunta siya kay Simon Pedro. At naroon din yung tinatawag na alagad na minamahal ni Jesus o sinasabi sa tradisyon, ito si Juan, yung pinakabata. Ano ang sabi ni Maria Magdalena? Nako, ninakaw ang katawan ng ating Panginoong Jesus. Ninakaw. Nakabukas na yung puntod ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito yung isang sumasagisag sa isang uri ng pagtingin sa sarili. Ikaw ba to? Yung parang feeling mo, pabiktim ka? Feeling mo, ikaw ay ninakawan? Yung bang isinilang ka o pininakawan ka ng maginhawang pamumuhay dahil isinilang ka ng mga magulang mo na mahirap ka? No? Feeling mo ba, ninakawan ka ng innocence? No? Yung bang malinis na isip, dahil bata pa, nakaranas ka na ng karanasan o naabuso ka? No? Ninakawan ka ba ng gobyerno, kaya ka naghihirap? No? Ninakawan ka ba ng kung sino-sino mong kamag-anak, kaya nasadlak sa ang iyong pamilya sa ganyang kalagayan? Ninakawan ka ba nung tao na nakasakit sa iyo, kaya ngayon meron kang iniindang karamdaman o kapansanan? Ito po yung unang uri ng tao. Yung feeling niya, ninakawan siya. Pabiktim siya. Gayunpaman, hindi ito ang dapat nating pananaw. Oo nga, isinilang ka sa mahirap na pamumuhay, pero hindi ibig sabihin, wala ka ng kakayahang magsimula uli at magsipag sa buhay. Oo nga, nakaramdam ka ng karahasan o inabuso ka ng maliit ka. Pero hindi ba meron din paraan para maghilom?
para gumaling ka at magsimula muli? Oo nga, nandyan ang iyong kalagayan. Sinisisi mo ang iyong gobyerno, ang iyong pamahalaan. Sinisisi mo sa kalagayan ng pamilya mo dahil ninakawang ka ng para sa iyo. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil ka na lang at aasa ka na lang sa mga ibibigay sa iyo. Lalo pat malapit na ang eleksyon. Aasa ka na lang dun sa ibibigay sa iyo. Oo nga, may kapansanan ka, naging biktima ka, niloko ka, sinaktan ka ng kung sino man tao. Pero hindi ibig sabihin kung may kapansanan ka na, wala ka nang kakayahang umunlad sa pamumuhay o magtagumpay sa pamumuhay. Ang unang uri ng tao yung feeling niya ninakawan siya o pabiktim siya. Ikaw ba yon? Ang ikalawang uri ng tao ay sinisimbolo po o sinasagisag ni Juan, yung batang alagad na sinasabi sa Ebanghelyo na minamahal ng Panginoon. Ito yung batang-bata, kaya nung nagsimula silang tumakbo ni Pedro papunta doon sa puntod dahil nga sa balitang ito ay nakabukas, nauna siya dahil mas bata siya. Naunahan niya si Pedro, naiwan niya si Pedro. Tuloy-tuloy siya hanggang doon sa papunta sa puntod ni Jesus. Pero pagsapit doon sa bunganga, doon sa opening, sa pinto nitong puntod ni Jesus, tumigil siya. Tumigil. Ayaw na niyang tumuloy. Sino itong mga taong ito? Ito yung mga tao na nagsumikap sa buhay. Itinaya ang lahat-lahat. Alam niyang magaling siya, alam niyang marami siyang koneksyon, nagsumikap, nag-aral, nagtrabaho, maraming isinakripisyo. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nabigo. Hindi naabot yung pangarap. Niloko. At ang sabi niya sa sarili niya, ayoko na. Ayoko na. Ginawa ko na ang lahat, pues kayo na lamang. Ako hanggang dito na lang ako. Ayoko na. Tapos na ako. Ibinigay ko na ang lahat. Ikaw ba ito? Itong ikalawang uri ng tao na sumuko na, sinukuan na dahil sa mga pagkabigo na kanyang naranasan? Oo nga, nabigo ka. Pero hindi ba ang matatagumpay na tao? Ito yung mga tao na dumanas ng maraming kabiguan sa nakaraan, pero hindi sumuko. Hindi ba yung matatagumpay na tao? Ito po yung mga nasaktan, pero naging daan yung kanilang sugat at sakit para maging mas matibay at mas marunong. Ang ikalawang uri ng tao, ito yung mga sumuko na. Ikaw ba to? Ang ikatlong uri ng tao ay sinasagisag po ni Pedro. Si Pedro, mas matanda siya kay Juan. Hindi siya gaanong kabilis tumakbo, pero sigurado ang kanyang bawat hakbang. Papunta sa puntod ni Jesus. At nang dumating siya doon sa pintuan, sa bunganga ng puntod ni Jesus, nakita niya si Juan. Tumigil na, sumuko na. Pero ano ginawa ni Pedro? Tumuloy-tuloy sa loob ng puntod ni Jesus. Sa loob. At doon niya nakita, wala nga talaga ang katawan ni Jesus. Pero, nandoon yung mga damit na ibinalot sa kanyang katawan at ibinalot sa kanyang ulo. Ito ay maayos na nakatiklop. Ano ibig sabihin nito? Patunay na hindi ninakaw ang katawan ni Jesus. Kung magnanakaw ka ba, ititiklop mo pa yung damit ng ninakawan mo. Patunay na si Jesus ay kusang muling nabuhay. Tumayo sa kanyang pagkakahimlay at lumabas na matagumpay sa puntod ng kamatayan. Si Pedro, ito po yung sumasagisag ng tao na tinanggap ang kanyang pagkakamali. Hindi siya naninisi. Hindi siya naghahanap ng taong sisisihin sa kanyang kapalaran. Ito yung tao na nabigo, minsang ipinagkaila ang Panginoon, pero nagsisi, nagsimula uli.
Tinanggap at nakita ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Si Pedro yung sumasagisa sa mga taong mayroong pagkabigo pero kayang magsimula uli. Ang bawat araw ay para sa kanya bagong pagkakataon, bagong oportunidad. Ito yung mga tao na hindi lang nananangan sa kanyang sariling kakayahan o katalinuhan, pero alam at batid niya na siya ay may pag-asa at biyaya na galing sa Panginoon. Ikaw ba si Pedro? Ikaw ba ito? Sana ikaw na nga. Ilang linggo na po ang nakararaan, maikwento ko lamang, ako po ay nagkaroon ng karamdaman. 2 araw, 2 gabi, ako yung nakakulong sa aking silid dito. Maliit lang po ang aming kwarto at hanggang nagkataon yung kwarto ko po dito, mataas yung bintana. Ano ibig sabihin ng mataas? Ito po, pader, hanggang dito ang bintana, pa ganun. So wala kang masisilip. Tapos yung pang salamin ay yung smoke glass, wala kang makikita. Masama po ang pakiramdam ko, para akong tinatrangkaso mula ulo hanggang paa, masakit po ang aking katawan. Hindi po ako maihi. 2 araw, 2 gabi, hindi po ako natutulog. Para na akong zombie kung kumilo sa loob ng kwarto. Pagkatapos po ng 2 gabi, wala na akong nagawa. Tumawag na po ako ng saklolo. Nakakahiyaman, ako yung pari dito, pero ako yung inalalayan. Ako yung tinulungan. Ako yung inakay na halos buhati na papunta dun sa ating ambulansya. At ako po ay isinugod na sa ospital. Sa ospital po, nahiyang-iya ako sa sarili ko. Kasi pari ako, lalaki ako. Alam ko ang sarili ko, malakas ako, matatag ako. Pero sa ospital, nawala po ang lahat ng iyan. Bakit? Dahil pagkahiga ko po dun sa emergency room, ang sabi sa akin ng doktor, Father, lalagyan ka namin ng catheter. Catheter. Marahil alam ninyo iyong catheter. Ito po yung lalagyan ng hose, yung maliit na hose, yung inyong yun. No? At ako po ay hiyang-hiya. Sabi ko, ayoko niyan. Takot ako. Kasi nababalitaan ko lang yan. Hindi ko na maakalain na ako ay mailalagay sa ganung kalagayan. Pero wala na akong magawa. I was helpless. Wala na akong ipagyayabang. Kaya ang sinabi ko, opo, Father, bubuksan na po namin ang pantalon mo. Opo, Father, ibababa na namin yung pantalon mo. Opo, Father, ibababa na po namin yung brief nyo. Ay, opo. May mga nurse na babae. Yung mga sandali pong iyon, wala akong magawa. Wala akong maipagmamalaki. Pero alam po ninyo, yun ang aking Easter. Bakit kanyo? Dahil pagkalagay po noong catheter, ilang sandali lang po ang nagdaan, nawala ang lahat ng aking nararamdaman. Agad-agad, nakapuno agad ako ng 500 milliliters o parang kalahating litro ng jingle. Ang laking ginhawa. Palagay ko po, sabi ko sarili ko, yung akin ng Happy Easter ko yon. Bakit kanyo? Dahil dito po pumapasok ang isang elemento ng Happy Easter. Ano yon? Na ang katotohanan, kailangan natin ng iba. Kailangan ng tulong natin ng ating kapwa. Tayo ay ginawa para tulungan ang bawat isa. Kailangan mo ng tulong. Hindi mo kayang mag-isa dahil na ng disenyo ng Panginoon na tayo ay magtutulungan. At kung kailangan mo ang iba para tulungan ka, siguradong kailangan ka rin ng iba para tulungan sila. Yan ang Happy Easter. Kaya mamaya po, ating sasariwain ang ating mga pangako ng binyag. At alam niyo naman kung ano yung binyag, hindi po ba? Tayo ay pinapatawad
sama ng kasalanan. Pangalawa, tayo nagiging anak ng Diyos, nagiging Kristiyano. Pero ikatlo, ang binyag po, ang sakramento ng binyag, tayo ay ginagawang bahagi ng bayan ng Diyos, ng lahi ng Diyos, ng angkan ng Diyos, ng pamilya ng Diyos. Yan ang binyag. Kaya mamaya po, sasariwain natin yung ating mga pinangako sa binyag. Sasariwain natin ang ating pagiging bahagi ng isa't isa. Sasariwain natin ang katotohanan na kailangan natin ng iba at kailangan din tayo ng iba. Kaya nga po, pag ngayon bumati kayo ng Happy Easter, nalalaman at batid ninyo na kayo ay may kakayahan na magsimula uli, hindi ka na maninisi, hindi ka na maghahanap ng sisisihin, na ngayon kahit mayroon kang pagkabigo, kaya mo magsimula uli, bagong pagkakataon sa iyo, na ngayon ikaw ay may bagong pag-asa, mas masarap at mas tunay ang pagbati mo ng Happy Easter. Lalo pat alam mo, hindi ka nag-iisa sa buhay, may tutulong sa iyo at mayroon ka ring tutulungan. Kaya mas malalim at mas masaya ang bumate ng Happy Easter. Amen? Ngayon po, batiin natin ng may mas malalim na kahulugan ng Happy Easter ang ating mga katabi. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya noong tayo binyagan, upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot po ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman ating haharapin ang ating pananampalataya. Kung kayo makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot po ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at may lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo makapangangako magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot po ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo mga pangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot po ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo,
tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ibinabangon mo kami, Ama, sa panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan niya, tulutan mo kami na iyong grasyang nagdudulot ng galak at kaganapan. Panginoon, ang muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo. Nang may tapang at sigasig, manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod sa bayan nang may takot sa Diyos, tunay na malasakit sa mga mamamayan at sa buong katapatan, manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at likas yaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salin lahi. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo, Ama naming Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Biyayaan mo nawa kami ng panibagong pag-asa at buhay sa pamamagitan ng isang malinis, tapat at mapayapang halalan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Sa isang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang mga intensyon na inaalay sa misang ito at ang ating mga pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak, na nabubuhay at nag-ahari kasama mo at ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Siupo muna po ang lahat. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig bilang hukom natin. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay, ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal, para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkabatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kailanman po hindi tayo pababayaan, hindi tayo mag-iisa, sapagkat tayo po ay mga minamahal ng anak ng Diyos Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Tayo po ay magkakapatid. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos ay kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Kristo at siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahan magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamitin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayo at taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.